Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino. Shoutout kay Jeeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Una, bagamat ang mga sundalo sa likuran ay kailangang gumawa ng mga checkpoint upang pigilan si Han Sanchen na makatakas, ang mga galaw ay hindi dapat masyadong pahabain, upang hindi ipaalam kay Han Sanchen ang ating mga aksyon. Naiintindihan ng subordinate. Pangalawa, magpadala ka agad ng isang tao sa lungsod upang masubaybayan ng mabuti ang bawat kilos ni Han Sanchen. Hanggang saan, malalaman ko ng malinaw kahit na gumugol siya ng ilang minuto sa kubo. Sa pamamagitan lamang ng mahigpit na pagsubaybay sa lahat ng mga aksyon ni Han Sanchen at hindi pagpapalam sa anumang mga detalye, maaari niyang makita ang tunay na intensyon ni Han Sanchen sa lalong madaling panahon. Gagawin ng subordinate na ito. Tandaan, bagamat mas mahigpit ang pagbabantay, dapat kang maging lubhang maingat. Si Han Sanchen ay isang master, at anumang kaguluhan ay maaaring pumukaw sa kanyang pagbabantay. Kapag siya ay mapagbantay, anumang impormasyong makukuha natin ay mawawala rin. Halaga, sa makatuwid, ang anumang mga palatandaan ay dapat makuha kapag siya ay ganap na hindi nakabantay. Oo, matapos magpaalam sa mga matatanda, nagmamadaling inayos ng espesyal na sugo ang mga tao sa ibaba upang kumilos. Hindi nagtagal, ang hukbo sa likuran ay tahimik na gumalaw ng isang bahagi, at nag-set up ng isang card para sa buong linya ng depensa, at ang mga especially iya sa Yetian City ay nagsimula ring kumilos. Sa loob ng City Lord's Mansion. Panginoon, uminom ka ng tsaa at kumain ng pastry. Dapat mo bang sabihin sa amin kung anong uri ng gamot ang ibinebenta ni Han Sanchen sa Lang? Sa silid sa likod, ang maid na si Minger ay tumabi kay Luo Jin at sinabing may kalokohan. Si Luo Yinger ay isang babae, kaya natural na hindi siya maaaring maging bastos, ngunit sabik din siyang tumingin sa kanyang ama gamit ang kanyang magagandang mata. Marahan na ngumiti si Luo Jin, una sa lahat, nanghuhula lang ako. Kung ito ay tumpak o hindi ay walang kinalaman sa akin. Nagbasa lang ako ng ilang bagay para sa pagsusuri. Tumango ang dalawang babae at sabik na tumingin sa kanya. I think Han Sanchen will make a big move in the future. He is doing it on purpose now. Maybe it should. Maybe it's intentionally to make everyone feel that he is going to run. Ang puntong ito, kasama na ang asawa ni Han Sanchen ay nakatira sa ibang hardin, ay hindi pa ipinahayag. Nataranta ang dalaga, kung gusto niyang ipamuka na gusto niyang tumakbo, hindi ba dapat isama niya ang kanyang asawa? Umiling si Luo Jin, ang hukbo ng kalaban ay isang matalinong tao din. Kung napakalinaw ni Han Sanchen, iisipin nito ang mga tao na maaaring hindi siya tumakas. Kung ako ang kalaban, maniniwala ako na maaari siyang tumakas. Handang maniwala na ganito ang kaso. Tumanggaw si Luo Yinger, may katuturan ang mga salita ni Itay. Sa isang tunggalian sa pagitan ng matatalinong tao, kung laruin mo ang lahat ng baraha, hindi ito maniniwala sa mga tao sa iyong mga baraha. Ngumiti si Luo Jin at sinabing, oo, ang paghihiwalay kay Ivory ngayon ay mas katulad ni Han Sanchen na sinusubukang tumakas. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang trick na ito ang pinakamahusay dahil ngayong si Ivory ay nasa kabilang garden, walang nakakaalam tungkol sa kanya kung ano ang ginagawa mo. Nang marinig ito, hindi masyadong naintindihan ng kasambahay, ngunit naunawaan ito ng matalinong si Luo Yinger sa isang iglap, at pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, lihim siyang nagulat. Patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Kung dahil sa pag-uugali ni Han Sanchen, napagtanto ng kabilang partido na gusto niyang tumakas, tiyak na palalakasan ng kabilang partido ang kanilang mga depensa. Sa oras na ito, kung maglulunsad si Han Sanchen ng sorpresang ganting atake, tiyak na magdudulot ito ng malaking problema sa
kaaway. Sa kabaligtaran, si Ivory, na hindi kailanman nagpakita, ay malamang na maging isang trump card sa mga kamay ni Han Sanchen. Ngayon walang nakakaalam kung ano ang nangyayari kay Ivory, na nakakaalam kung ito ay magiging isang malaking sorpresa pagkatapos. Paliwanag ni Ama, ang panig ni Han Sanchen ay hindi mukhang isang desperado na sitwasyon. At least, tila may kislap ng madaling araw sa ambon. Sabi ni Luo Yinger. Tumanggaw din si Luo Jin, bagaman ito ang hula ko, mas handa akong maniwala na ito ang tunay na intensyon ni Han Sanchen. Siya ay napakalakas na tao, talagang imposible para sa kanya na sumuko ng basta-basta. Tumanggaw si Luo Yinger, kaya, sinadya ni Han Sanchen na nanatili sa pribadong silid, kasama ang pag-arte na parang wala siyang pakialam, para isipin ng lahat na gusto niyang tumakas. Sinabi ni Luo Jin, tama. Kaya tinatansya ko na isang matinding labanan ang susunod na susugod. Hinawakan ng dalaga ang kanyang ulo, bagaman hindi ko lubos maintindihan ang sinasabi mo, halos naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Anyway, iniisip ko rin na ang pamilyang ito ay nagpadala ng 800,000 troops dito. How could it be so painless? Yes, it's just the calm before the storm. I have a feeling that a real war is about to break out. Bukod dito, kapag ito ay sumabog, ito ay mawawasak at ang lungsod ay mauulanan ng dugo. Pribadong silid ng restaurant, Han Sanchen. Dahan-daang umupo mula sa recliner, sumilip sa bintana, hapon pa lang. Pagkatapos bumangon at magbuhos ng isang tasa ng tsaa, si Han Sanchen ay tahimik na nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mataong pulutong sa kalye, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha ng ilang sandali. May 2 araw pa. Paano ako magsasawa sa 2 araw na ito? Ang pagkuha ng mga tula sa mesa ay medyo nakakainip, hindi ito kasing saya ng pag-swipe ng telepono sa lupa. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay, isang energy barrier ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Sa loob ng harang, dinidiligan ni Ivory ang mga bulaklak sa kabilang hardin. Nang makita niya ang komunikasyon mula kay Han Sanchen, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ka ba pumayag na panatilihin itong ganap na confidential? Hindi ka ba sumang-ayon na hindi mo ako makokontak nang wala ang iyong password? Napakunot ng noo si Han Sanchen dahil sa kahihiyan, walang ingat ang asawa ko, walang kwenta yung sinabi ko kanina. Bahagyang ngumiti si Ivory at binigyan ng puting tingin si Han Sanchen, bakit, naiinip ka na ba? Restaurant, private room, ano pa bang pwede mong gawin bukod sa pag-inom at pagkain? Inggit ako sa'yo, at least pwede kang magtanim ng bulaklak or something. Malungkot na sabi ni Han Sanchen. Sinabi ni Ivory, maganda iyan. Kailangan ko pang magdilig ng mga bulaklak. Paano ka, ang Commander-in-Chief, na naglalaro sa pribadong silid ng restaurant? Sige, magnegosyo na tayo. Kailangan mo ba talagang maghintay ng ilang araw? Nag-aalala ako, hindi na makakapitan si Scar at ang iba pa. Kahit hindi pa ako nakakalabas ay naririnig ko ang mga sigawan ng pagpatay sa labas. Hindi masyadong magagaling ang mga miyembro ng ating Polar Bear Legion. Sinabi ni Han Sanchen, ang bilang ng Polar Bear Legion ay talagang maliit. Gayunpaman, mula noong labanan, nagayos ako ng 2 hanay ng mga taktika. Ang isa ay ang kaaway ay isang walang ingat na tao. Kaya ano ang dapat kong gawin kung umaasa ako sa malaking bilang ng mga tao na umatake sa amin? Nag-iingat akong huwag kainin ito. Ano ang dapat kong gawin sa mga pagkalugi na dinanas ng iba sa nakaraan? Sila ang huli, na nagpapakita na ang pinuno ng hukbo ay isang sobrang kalmado na tao, at hindi siya makikipagpalit. Sa makatuwid, hindi isang malaking problema ang pagkaantala ng isa pang 2 araw. Medyo nag-aalala pa rin si Ivory. Gaano man siya kaingat, ang mga sundalo sa likod niya ay talagang nandoon, at mayroon silang ganap na kalamangan sa bilang. Kahit gaano kagaan ang elepante na ito, kaya niyang yurakan ang mga langgam hanggang mamatay sa isang sipa. Ngunit 3,000, ang regiment ng kabalyerya ay masyadong pagod. Sabi ni Ivory, ngumiti si Han Sanchen at umiling, naniniwala ako kay Scar, at naniniwala din ako sa buong regiment ng kabalyero. Ang buong regiment ng kabalyerya ay kumonsumo ng kanilang sariling pera at kanilang sariling mga bagay, pati na rin ang isang malaking bilang ng mga kakaibang kagamitan sa hayop. Mula sa unang araw na sila ay itinatag,
ang kanilang mga kaaway ay mataas na antas. Sa makatuwid, ang kinakaharap nila ngayon ay talagang isang mahirap na labanan, ngunit ito ay ganap na nasa loob ng inaasahan ni Han Sanchen. Kahit na, sa isang tiyak na lawak, ito ay ilan lamang sa mga unang pagtatansya ni Han Sanchen. Sa tingin ko hindi ka naniniwala sa regiment ng kabalyerya, ngunit sa iyong batch ng pera. Tumawa si Ivory. Siyempre, alam niya kung ano ang iniisip ni Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen, masasabi rin iyan, pagkatapos ng lahat, gumawa ako ng kagamitan para sa kanila gamit ang totoong pera, at bumili ako ng mga panggamot na materyales gamit ang totoong pera. Lalo na ang malaking bilang ng Huangrong na napanalunan ni Ye Tiancheng, ito ang susi sa pinakakumpiyansa ni Han Sanchen. Sa suplemento ng mga panggamot na materyales, pabayaan ang pagod, kahit na ito ay isang pinsala, maaari itong mabilis na mabawi ang lahat sa kanyang sarili. Nga pala misis, kamusta ang paghahanda mo? Tanong ni Han Sanchen. Ngumiti si Ivory, bakit, may oras ba para sa iyo, Han Sanchen, na mabalisa? Wala naman akong nawawala, paano kung meron? Nakangiting sabi ni Han Sanchen, huwag kang mag-alala, asawa ko, hindi mahalaga kung talagang hindi mo nagawa ang isang bagay, sabihin mo lang sa akin ang totoo, ang asawa ko ang bahala sa iyo. Si Ivory ay nagbigay ng puting tingin, huwag kang mag-alala, ikaw Han Sanchen ay kayang gawin ito, paano mahihila ng iyong asawa ang iyong mga balakang? Kung wala na, ginagarantiyahan ko na ang mga bagay na hinihiling mo ay maayos na maayos. Okay na ang lahat. Sa pagtingin sa mga mata ni Ivory, alam at naniniwala si Han Sanchen na talagang walang mali sa kanya. Sige, pagkatapos ng 2 araw na iyon ay hinayaan natin silang magtikim ng mabuti, bakit tinatawag na paglalaro? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!